Kailan mo huling tinanong ang sarili mo? Miss niya pa ba ako? O namimiss lang niya yung feeling na may nagmamahal sa kanya? Marahil paulit-ulit mo pa rin chine-check kung online siya. Marahil umaasa ka pa rin na magre-reply siya at sa bawat scene na walang kasunod, pakiramdam mo parang may maliit na parte sa loob mo na unti-unting namamatay. Pero ang hindi mo napapansin, hindi siya ang dahilan kung bakit nasasaktan ka. Ikaw mismo, dahil hindi mo pa kayang tanggapin na minsan, ginagamit lang ng tao ang presensya mo para punan ang kawalan sa sarili nila. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil ayaw lang nilang mag-isa. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at filosofiya, mga katuroang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number 1, the uncomfortable truth. May isang quote si Nietzsche, "People don't love you for who you are, they love you for how you make them feel about themselves." At ito ang masakit na totoo. Kadalasan akala natin kaya tayo minahal, kasi may nakita silang espesyal sa atin. Pero sa realidad, madalas minahal ka nila dahil gusto nilang maramdaman ulit ang sarili nilang halaga. Ginamit ka nilang salamin. Isang malinaw na refleksyon ng kung sino sana sila, kung hindi sila nasaktan, kung hindi sila takot, kung hindi sila sirang loob. At ikaw dahil marupok pa noon, inakala mong pagmamahal yon. Na kapag nagte-text sila ng namimiss kita, totoo. Pero minsan hindi ikaw ang namimiss nila. Ang namimiss nila ay yung pakiramdam ng may taong hindi sumusuko sa kanila, kahit paulit-ulit nila itong tinutulak palayo. Kapag nasanay silang lagi kang nandyan, nawawala ang misteryo. At kapag wala ng misteryo, nawawala rin ang gana. Hindi dahil hindi ka lovable, kundi dahil nasanay silang hindi ka nawawala. At doon nagsisimula ang siklo ng emosyonal na pagkapagod. Iniwan ka nila pero babalik rin. At kapag bumalik sila, mararamdaman mong parang muli kang may halaga. Pero tandaan mo, babalik sila hindi dahil gusto ka nilang makasama, kundi dahil gusto lang nilang patunayan sa sarili nila na kaya ka pa rin nilang bumalikan. Hindi mo pa rin kayang sabihin na hindi, kasi umaasa ka pa rin. At sa bawat pagbalik nila, parang sinasakal mo lang ang sarili mo sa mga kamay ng taong hindi naman marunong humawak ng may malasakit. Ang mga ganitong tao hindi marunong magmahal, marunong lang silang mangailangan. At sa oras na makuha nila ang validation na hinahanap nila, mawawala rin sila. Parang hangin na dumaan lang sa sandaling kailangan nilang huminga. Ang tanong, hanggang kailan mo hahayaang gamitin ang puso mo bilang pansamantalang tahanan ng taong ayaw namang manirahan? Number 2, the Stoic Mirror. Sa Stoicism, tinuturo ni Epictetus na ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahan mong huwag magpaalipin sa mga bagay na hindi mo kontrolado. At ang pinakamahirap diyan ay kapag yung hindi mo kontrolado ay tao, lalo na yung taong gusto mong manatili. Ang Stoic ay hindi malamig, hindi siya bato, hindi rin siya manhid, gaya ng iniisip ng iba. Ang Stoic ay isang taong kayang magmahal ng buo, pero marunong din tumanggap ng pagkawala ng may dangal. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, remind yourself that the people you deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous, and surly. But they are like this because they cannot tell good from evil." Kung iisipin mo, hindi lahat ng pananakit ay sinasadya. Minsan, nasasaktan ka kasi umaasa kang gagaling ang taong marupok. Pero sa totoo lang, ikaw lang ang gumaling habang hinihintay mong magbago siya. Kung mahal mo siya, mahalin mo siya ng may dignidad. Hindi yung pag-ibig na nakaluhod sa basag mong pride. Hindi yung paghabol sa taong malinaw na naglalakad palayo. Kasi bawat beses na pinipilit mong bumalik sa pintuang matagal ng isinara, hindi mo napapansin na sarili mo na pala ang tinatanggihan mo. Ang Stoic ay hindi nagpapakamartir. Hindi rin siya umaasa na ang pagmamahal ay laging babalik. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa forever, kundi sa kung paano ka naging totoo kahit alam mong hindi magtatagal. At kapag dumating yung oras na kailangan mong pumili sa pagitan ng pagmamahal at kapayapaan, pipiliin ng Stoic ang kapayapaan, hindi dahil hindi na siya marunong magmahal, kundi dahil natutunan na niyang mahalin ang sarili ng higit sa pag-ibig.
na hindi na siya pinapahalagahan. Kung kailangan mong ipilit, hindi na yun pagmamahal. Yun ay pagkagumon at walang stoic na gumon kasi alam niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon kundi sa kakayahang mawalan nang hindi nawawala ang sarili. At kapag dumating ang araw na makita mo ulit siya, marahil maramdaman mong may kirot pa rin. Pero hindi na yon pighati. Ito na yung klaseng sakit na may halong pasasalamat. Dahil kung hindi mo siya minahal, hindi mo matutunan kung gaano kalalim ang kaya mong magmahal at kung gaano rin katahimik ang kaya mong maramdaman kapag natutunan mong bitawan ng may kapayapaan. Number 3, the psychological trap. Ayon sa mga psychologist, meron tayong tinatawag na emotional imprinting. Ito yung sandali kung saan isang tao ang nagiging sentro ng ating emosyonal na karanasan. Isang tao na kapag nakita mo, naramdaman mo, o kahit naisip mo lang, parang biglang buhay ang lahat ng emosyon sa loob mo. Yung bawat tawa mo konektado sa kanila. Yung bawat tagumpay mo gusto mong sila ang unang makaalam. Yung bawat lungkot mo, sila ang una mong gustong kausapin. At kapag nawala sila, parang biglang walang saysay ang lahat ng ginagawa mo. Hindi mo maintindihan, pero parang lahat ng bagay ay may anino nila. Kape, kanta, lugar, oras, may bakas sila roon. Kasi minsan, hindi mo lang minahal yung tao, minahal mo rin yung mundong binuo ninyong dalawa. At yun ang dahilan kung bakit mahirap mag-move on. Hindi mo lang sila iniwan. Iniwan mo rin yung bersyon ng sarili mo na masaya kapag kasama sila. Sabi nga ng isang behavioral scientist, ang utak natin ay parang recorder na ayaw mag-delete ng lumang kanta. Kahit may bago ng melodya, babalik at babalik pa rin tayo sa pamilyar na tunog. Kahit masakit pakinggan, dahil ang sakit sa isang twisted na paraan nagbibigay pa rin ng connection. Habang nasasaktan ka, nararamdaman mo pa rin siya. At habang nararamdaman mo pa rin siya, may ilusyon kang buhay pa yung koneksyon ninyo. Kaya minsan, hindi mo talaga gustong gumaling. Gusto mo lang maramdaman ulit yung presensya niya. Kahit sa pamamagitan ng sakit, ito yung tinatawag ng mga psychologist na pain attachment. Ang utak mo, sanay sa dopamine na dulot ng pag-ibig. Kaya kahit alam mong nakakasakit na, hinahanap mo pa rin. Parang isang addict na gustong huminga ng lason, basta lang maramdaman ulit yung dati. Ang mas malala, habang pinapayagan mong manatili siya sa isip mo, nagsisimula ka ng kalimutan kung sino ka bago mo siya nakilala. Nawawala ka sa sarili mong kwento. Ginagawa mong supporting character ang sarili mo sa pelikulang tapos na. At sa bawat gabi na hinihintay mong magparamdam siya, sa bawat pag-check mo ng social media niya, sa bawat baka naman na binubulong mo sa sarili mo, unti-unti mong hinahayaan ang sarili mong mamatay sa tahimik. Hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil iniwan mo rin ang sarili mo para lang manatili siya, kahit sa alaala. Pero ang hindi mo alam, habang pinipili mong masaktan, tinatali mo lang ang sarili mo sa isang taong matagal nang malaya. Siya nakangiti na sa bago niyang mundo. Ikaw nandito pa rin, pinapanood siyang lumalayo habang sinasabing baka bumalik. Ang utak mo ay niloloko ka. Sinasabi nitong may pag-asa pa kahit wala na. At sa bawat baka, mas lalo mong binubura ang linya sa pagitan ng realidad at ilusyon hanggang sa isang araw mapapagod ka. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil marirealize mong hindi naman pala siya ang gusto mong makuha. Ang gusto mong makuha ay ang sarili mong kapayapaan na matagal mo nang binigay sa kanya. At doon magsisimula ang tunay na paghilom. Hindi sa araw na mawala ang sakit, kundi sa araw na tanggapin mong hindi mo na kailangang maramdaman pa siya para maramdaman mong buo ka. Number 4, the story. Ang lalaki sa istasyon. May isang kwento noon tungkol sa isang lalaking araw-araw pumupunta sa istasyon ng tren. Hindi siya sumasakay, hindi rin siya naghihintay ng kahit sino. Basta umuupo lang siya roon araw-araw sa parehong oras, 7:50 ng umaga. Tinitingnan lang niya ang mga tren na dumarating at umaalis. Isang araw, nilapitan siya ng matandang nagtitinda ng kape. "Anak," sabi ng matanda, "bakit araw-araw kang nandito? Sino bang hinihintay mo?" Ngumiti ang lalaki. "Wala po, dati kasi dito kami laging magkita ng babae kong minahal. Dito siya sumasakay papunta sa trabaho. Dito rin kami unang nagkita, unang nag-away. At dito ko siya huling nakita." Tahimik lang ang matanda. Binuhusan siya ng kape at sinabing, "Mainit yan para maalala mong buhay ka pa." Umupo ang matanda sa tabi niya. "Tingin mo ba, anak, darating pa siya?
Tanong nito. Sandaling natahimik ang lalaki. Hindi ko na alam, sagot niya. Pero tuwing nandito ako parang nandito pa rin siya. Ngumiti ang matanda. Pero sa tono ng boses niya, ramdam mo ang bigat ng karanasan. Alam mo, anak, hindi ka hinihintay ng nakaraan mo. Ang naghihintay sa iyo ay yung buhay mo ngayon na iniwan mo rito. Tumahimik ang lalaki. Tumingin siya sa tren na papalayo. At doon niya naramdaman ang bigat ng salita. Nasanay siyang maghintay ng taong hindi na darating, habang ang sarili niyang kinabukasan ay matagal nang umaalis sa istasyong iyon araw-araw. Ang lalaking yon ay ikaw. At ang istasyon na yan ay yung mga chat thread na hindi mo madelete, yung mga litrato sa gallery mo na ayaw mong burahin, yung mga lugar na pilit mong binabalikan dahil baka sakaling magkita ulit kayo. Pero habang nandyan ka pa rin, ang oras, ang mundo, at ang buhay mo ay patuloy na umaandar. At habang hinihintay mo ang tren na hindi na babalik, mas lalo kang napag-iiwanan ng mga pagkakataong sana ay para sa iyo na. Ang mga Stoic ay marunong maghintay, pero alam din nila kung kailan tapos na. Alam nilang hindi mo kailangang manatili sa istasyon kung alam mong wala nang dumarating na tren. Dahil minsan, ang hinihintay mo ay hindi na tao, kundi yung tapang na umalis din sa wakas. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang wala ka ng silbi dahil iniwan ka, balikan mo tong kwento ng lalaki sa istasyon at tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba talaga ang naghihintay sa kanya? O ikaw na lang ang naiwan sa sarili mong nakaraan? Number 5. The Machiavellian Realization. Sabi ni Niccolò Machiavelli, "It is better to be feared than to be loved if you cannot be both." Sa unang tingin, parang malamig at mapanlinlang ang pahayag na to. Pero sa mas malalim na pag-unawa, hindi ito tungkol sa pagiging malupit, kundi tungkol sa pagprotekta sa sarili mong dignidad. Ang gusto niyang sabihin ay ito, mas mainam na igalang ka kaysa kawaan. Mas mainam na maramdaman nilang kaya mong mabuhay nang wala sila, kaysa isipin nilang kailangan mo sila para mabuo. Dahil sa oras na iparamdam mong hindi mo kayang mawala sila, binibigay mo na rin sa kanila ang kapangyarihang sirain ka. At sa mundo ng emosyon, ang may kontrol ay hindi laging yung nagmamahal, kundi yung kayang manatiling kalmado kahit nawawala na ang lahat. Maraming lalaki at babae ang nagiging bihag ng sarili nilang kabaitan. Yung sobrang pag-aalaga, sobrang pagbibigay, sobrang pag-unawa, hanggang sa dumating ang punto na ang dating pagmamahal ay nagiging kahinaan. At kapag nakita ng ibang tao na handa kang ibigay ang lahat, madali na para sa kanila na i-take advantage ka. Hindi nila gagawin yun dahil masama sila. Gagawin nila yun dahil alam nilang kaya nilang gawin. At bakit? Kasi pinayagan mo. Kasi ipinakita mong kahit gaano kanila baliin, babalik ka pa rin. Sabi ni Machiavelli, "The ends justify the means." At sa emosyon, minsan ganito rin ang iniisip ng mga taong marurupok sa konsensya, na hanggat napapanatili nila ang atensyon mo, okay lang kahit nasasaktan ka. Kasi ang mahalaga, hindi ka pa rin umaalis. Pero para sa isang Stoic, hindi kailanman dapat maging paraan ng sakit para manatili ang koneksyon. Ang Stoic ay hindi nagmamatigas. Hindi rin siya nag-aalala kung anong iisipin ng iba. Dahil para sa kanya, ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay kinikita. At kung kailangan mong magmakaawa para makuha ito, ibig sabihin nasa maling tao ka na. Kapag marunong kang lumayo ng tahimik, doon nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Hindi dahil sinasadya mong iparamdam yon, kundi dahil sa bawat hakbang mo palayo, pinapaalala mong may mga taong hindi mo kailangang habulin para patunayan na mahal mo sila. Ang katahimikan mo ay mas mabigat kaysa sa 1,000 paliwanag. Ang hindi mo pagsagot ay minsang mas malakas kaysa sa mga salitang puno ng tampo. At ang paglalakad mo palayo ng walang galit, yon ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Minsan, ang pinaka-stoic na paraan ng pagmamahal ay hindi yung pananatili, kundi yung pag-amin sa sarili na tama na. Dahil alam mong kahit maghintay ka, kahit magpaliwanag ka, hindi mo mababago ang taong ayaw naman talagang maunawaan. At kapag natutunan mong mamuhay ng walang validation, yon ang araw na tunay kang naging malaya. Hindi mo na kailangang ipakita sa kanila na masaya ka, dahil totoo na. Number 6, the philosophy of absence. May kakaibang kapangyarihan ang pagkawala. Sa simula parang kabaliktaran ito ng pagmamahal, dahil kapag wala ka, paano ka mamahalin? Pero sa katotohanan,
Minsan kailangan mong mawala para makita nila kung ano ang halaga mo. Kapag nawala ka sa buhay ng isang tao, doon nila marirealize kung gaano ka pala kahalaga. Hindi dahil gusto mo silang saktan, kundi dahil kailangan nilang maranasan ang kawalan mo para maintindihan ang presensya mo. Sabi ni Seneca, sometimes even to live is an act of courage. At sa konteksto ng pag-ibig, minsan ang pinakamatapang na gawin ay ang umalis, ang hindi magpaliwanag, ang huwag maghintay ng closure. Kasi alam mong hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kwento ng taong tapos na sayo. Ang totoo, hindi mo kailangang magpanggap para mamiss ka. Hindi mo kailangang gumamit ng mga laro, ng mga silent treatment, o manipulative na mga disappearing acts. Ang kailangan mo lang ay magpakatotoo at maglaho sa mga lugar kung saan hindi na pinapahalagahan ang totoo mong intensyon. Ang tunay na presensya ay nararamdaman kahit wala ka na. Kapag totoo kang nagmahal, iiwan mo sa kanila yung bakas ng kabutihan, yung alaala ng tahimik na kalmado, at yung peace na hindi nila maramdaman sa kahit kanino pa. Plato once said, "We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light." At sa pag-ibig, totoo ito. Maraming tao ang natatakot sa liwanag, sa katotohanan na wala na, sa katotohanan na hindi sila ganoon kahalaga gaya ng inaakala nila. Mas gusto nilang manatili sa dilim ng ilusyon kasi doon nila kayang sabihin sa sarili nila, baka babalik pa. Ngunit ang liwanag hindi kalaban, ito ang nagtuturo sa atin kung kailan dapat huminto, kung saan dapat tumingin, at kung sino tayo bago pa man dumating ang kahit sino. Ang Stoic ay hindi tumatakbo sa dilim ng paglimot. Hindi rin siya nagmamadaling mag-move on. Sa halip, nakaupo lang siya sa liwanag ng katotohanan, kahit masakit, kahit nakakabulag, dahil alam niyang doon lang siya tunay na makakakita. Kaya kapag nawala ka sa buhay ng isang tao, huwag mong sukatin ang epekto mo base sa reaksyon nila. Hindi mo kailangang hintayin kung kailan sila magme-message ulit, kung kailan nila ma-realize ang halaga mo, ang pagkawala mo mismo ang leksyon. At kung sakaling dumating ang araw na ma-miss ka nila, malalaman nilang hindi ka lang basta taong dumaan. Isa kang pahinang mahirap kalimutan sa kwento ng buhay nila. At yon, kapatid, ay hindi mo kailangang planuhin. Kasi ang totoo, hindi mo kailangang magpakasikat para ma-miss. Kailangan mo lang maging totoo at umalis kapag tapos na. Dahil ang mga taong totoo, sila ang pinakamahalagang presensyang natatandaan kahit sa katahimikan. Number 7. Turning the pain into power. Ang Stoic ay hindi tumataka sa sakit. Tinatanggap niya ito. Hindi dahil mahilig siyang masaktan, kundi dahil alam niyang ang sakit ay isa sa mga pinakatapat na guro ng buhay. Walang ibang makakapagpakilala sa iyo sa sarili mo, kundi ang mga sugat na hindi mo inaasahan. Ang mga gabing mag-isa kang umiiyak, ang mga sandaling nagmumukmuk ka sa katahimikan, kasi hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Doon ka talaga nagkakaroon ng karakter. Hindi sa mga panahon ng saya, kundi sa mga panahong wala kang ibang masandalan kundi ang sarili mo. Ayon kay Seneca, difficulty strengthen the mind as labor does the body. At totoo yan, kasi habang binabayo ka ng emosyon, habang iniiyakan mo ang mga bagay na hindi mo makontrol, doon lumalakas ang isip mo. Doon mo natutunan kung paano maglakad kahit nanginginig pa ang tuhod mo. Doon mo natutunan kung paano ngumiti kahit basag na ang puso mo. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan mo. Hindi mo kailangang iwasan ang mga alaala. Kasi yung mga alaala na yan, sila rin ang magiging paalala kung gaano mo kayang magmahal at kung gaano mo rin kayang bumangon. Kapag tinanggap mo na ang nangyari, kapag kaya mo nang sabihin ng walang galit sa dibdib na, tapos na kami, doon mo malalaman na gumaling ka na talaga. Dahil hindi na siya sugat, alaala na lang. At ang alaala, hindi mo kailangang burahin. Kailangan mo lang tanggapin na parte siya ng istorya mo. Ang problema sa karamihan ng tao ay gusto nilang gumaling nang hindi nararamdaman ang sakit. Gusto nilang mag-move on ng walang luha, walang pag-amin, walang tahimik na gabi ng pagkalito. Pero hindi ganun ang Stoicism. Ang Stoic ay dumadaan sa unos, pero hindi siya pinapatag ng hangin. Tumitindig siya kahit pinupukpok ng bagyo, at sa bawat hampas ng alon, mas lalong tumitibay ang ugat niya sa lupa. Minsan ang sakit ay parang apoy. Kung tatakbuhan mo ito, susunugin ka. Pero kung haharapin mo, tutunawin ka muna. At pagkatapos, paiinitin ka para maging bakal. At kapag naging bakal ka na,
Hindi mo na kailangang patunayan sa kahit sino ang tibay mo. Kasi ramdam mo sa bawat hinga mo. Sa bawat desisyong hindi mo na kailangang ipaliwanag. Minsan ang pinakamalaking revenge ay hindi yung ipakita mong masaya ka. Hindi yung mag-post ng bagong picture para ipakita sa mundo na naka-move on ka na. Hindi yung magpanggap na okay ka kahit hindi pa. Ang tunay na revenge ay yung tahimik mong paggaling, yung hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit bigla kang naging payapa. Ay yung kaya mong ngumiti, hindi dahil gusto mong ipakita sa iba na okay ka na, kundi dahil sa wakas totoo na. The thought-provoking. Hindi mo kailangang hintayin na mamiss ka niya. Hindi mo kailangang maghintay ng mensahe o ng kumusta ka na matagal mo nang gustong marinig. Ang kailangan mo lang ay matutong hanapin ang sarili mong kapayapaan. Yung uri ng kapayapaang hindi nakadepende sa presensya ng ibang tao. Yung kalmadong dumadaloy kahit mag-isa ka sa kwarto, yung tahimik pero buo. At habang tahimik mong binubuo ang sarili mo, unti-unti mong mapapansin na nagbabago ang lahat. Hindi dahil may ginawa kang magic para mamiss ka niya, kundi dahil nagbago ka sa loob. Ang dating taong sabik mapansin, ngayon ay kontento na kahit walang nakatingin. Ang dating umaasa sa validation, ngayon ay kampante na sa sariling halaga. At darating ang araw na siya mismo ang magtatanong, bakit parang mas kalmado na siya ngayon? Bakit parang hindi ko na siya maabot? At sa oras na yon, hindi mo na kailangang sagutin. Dahil ang katahimikan mo na mismo ang sagot, ang pagbabago mo ang pananahimik mo, ang paraan mo ng pagtawa ng totoo kahit wala na siya, iyon ang sagot sa lahat ng tanong na iniwan niya sa'yo. Sa Stoicism, ang tunay na panalo ay hindi yung bumalik siya. Ang tunay na panalo ay yung dumating ang araw na makita mo siya at wala ka nang nararamdaman na bigat, walang pait, walang galit, kundi pasasalamat. Sa panahon ngayon kung saan lahat ay gustong marinig, ang tunay na karunungan ay madalas nagmumula sa mga marunong manahimik, hindi dahil wala silang masasabi, kundi dahil alam nilang hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Minsan ang pinakamatinding pahayag ay ang katahimikan ng isang taong may kapayapaan sa loob. Kung sa video na to ay parang may bahagi kang nakita ang sarili mo, kung may mga salitang parang sumundot sa mga sugat na matagal mo nang tinatakpan, tandaan mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging matatag. Ang mahalaga, totoo ka sa sarili mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi palaging malakas ang boses, kundi yung tahimik na nagpapatuloy kahit walang nakakakita. Kung gusto mong patuloy na marinig ang mga ganitong paalala, mga salitang hindi lang galing sa isip, kundi sa karanasan at pananahimik, i-like mo ang video na to at mag-subscribe sa channel. Dito, lagi kang makakahanap ng mga paalalang magpapatibay sa loob mo. Mga mensaheng magpapaalala na may saysay pa rin ang katahimikan sa mundong puro ingay. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino, at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.